Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. O na mensahe ni Cancer, I hope, napakaganda. Hope is always there. Even if we can't see it, optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. Ayan, napakaganda. So, napaka ano nito, no, reminder sa inyo na to keep your hope and faith alive. Lagi, no? Lagi. It's because when there is hope, when you are expecting for the good thing to happen, when you are expecting for the best outcome to happen, no? Talagang yun ang mangyayari, Cancer. Yun ang mangyayari because that is a very optimistic expectation, kumbaga, na nandyan sa isip at sa puso ninyo, no? So, ayun, so maaaring ang iba sa inyo dito merong pinagdadaan ng hindi masyadong maganda, maaaring merong sitwasyon na medyo challenging ang iba sa inyo dito, no? It's not going to resonate with everyone, so just take as it resonates po. But maaaring may mga ganong sitwasyon ang iba sa inyo dito. So, this is a reminder for you to always keep your hope and faith alive sa puso ninyo, dahil kung ano man ang ine-expect ninyong mabuting mangyari, magandang mangyari, no, yun ang ma-attract ninyo towards you, no? Yun ang ma-attract ninyo towards you. And yung nakikita ko dito sa card, talagang very hopeful, very optimistic, no? Eventually, no, it feels like makakaramdam din kayo ng kapayapaan sa puso ninyo, sa isip ninyo, no? Kung ano man ang inyong pinagdadaanan sa ngayon, if it's not as good, 'di ba? Na ine-expect ninyo, huwag kayong mag-alala. Things will get better, no? Things will improve, no? In no time, no? May nakikita akong meron tayong dove that represents peace. So, eventually talaga, Cancer, maaaring parating na yan, no? Malapit na. Kasi ang lapit nyo na sa dove na yan. Nakikita nyo na ang detalye ng hitsura ng dove. So, most likely, parating na ang peace of mind sa inyo. Parating na ang kapayapaan sa puso ninyo. Nalalapit na, no, Cancer? And meron rainbow, no? That's a lot, no? That's a lot. That's parang unlimited potential out there, no? Na maaaring dumating sa inyo. Maraming iba't ibang klaseng opportunities and possibilities na maaring dumating sa inyo dito para, alam mo yun, maging parang breakthrough, no, sa inyong sitwasyon at masusolusyonan na kung ano man ang problema ninyo, diba? Kung makakalabas na din kayo sa kung ano man challenging situation ang maaring pinagdadaanan ng iba sa inyo. So just keep hoping for the best possible outcome, Cancer, and it will come, no? So we have hidden depths, and something hidden is about to come to light. Ayan, it's kind of secret, no? Na maaring ma-disclose na ngayon. Perhaps a secret or memory at the back of your head. When we expose what's hidden, we become free. Ayan, so napakaganda rin, ano? Kasi it's about time na to liberate yourself, no, from that secret. Maaring, alam mo, parang na-pick up ko dyan, parang yung mga siguro mga hidden talents ninyo yan, hidden na skills or gifts ninyo yan, parte yan ng sarili siguro ninyo, Cancer, na hindi pa ninyo na i-share sa iba, hindi pa nalalaman ng iba, no? Parang tinatago nyo yan for some reason. Maaring hindi kayo proud of it, maaring hindi kayo sigurado kung kaya ninyong panindigan yan, or maaring nahihiya kayo, or maybe for other reasons, no? But now, maaaring maglalakas ng loob na kayo na i-share na yan sa mundo, i-disclose na yan, ipakita nyo na yan, diba? Yung ganon, it's very liberating, no? It's really going to be to liberate yourself, definitely, no? Kasi maaaring matagal yun ang tinatago yan, pero ngayon, kudos to you dahil maglalakas loob na kayo na i-share na yan, no? Ipaalam na yan sa iba, gamitin na kung talent, skills, or gifts man yan, no? So that's good for you. What else? We have wisdom. Ayan. Have you ever been told that you're wise beyond your years? Yan, yung parang old soul, di ba? Yung parang old soul. Siguro nga, no, may nakapagsabi na sa inyo na ganun kayo, no? Yung parang
ang tagal-tagal na ninyong nabuhay sa mundo kasi you're a person of wisdom, no? Parang you are seasoned in life na in terms of life experiences. Yung ganun, parang ang dami nyo ng alam, ang dami nyo ng pinagdaanan sa buhay. Alam mo yun, ang dami nyo ng learnings in life, no? So, maaaring ganun at kaya may nakakapagsabi siguro sa inyo na your voice beyond your years. Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Ayan. So, you know what? Ang napipick up ko dito, some of you talaga, no? This is not going to resonate with everyone, Cancer. So, just take as it resonates. Ang iba siguro talaga sa inyo, merong mga pinagdadaanan challenging situations ngayon. And, you know what? Yung wisdom ninyo, yung learnings ninyo in life, in the past, no? Yung napulot na ninyong mga lessons in life in the past, maaring ngayon nyo yan gagamitin, no? Maaring now is the time for you to apply that to your current situation para malampasan ninyo kung ano man ang mga difficult situation na pinagdadaanan ninyo. Parang dito ninyo yan magagamit, no? Sa pagkakataong ito. So, good for you. So, that's all I have for you for today, Cancer. And I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Pauna mensahe ni Scorpio ay moderation. Ayan. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Ayan. So, napakagandang reminder nito para sa inyo, lalo-lalo na doon sa mga kailangang mag-diet, doon sa kailangang titignan talaga yung mga pagkain pinapasok ninyo sa inyong katawan, 'di ba? Yung may mga sitwasyon na may bawal na pagkain, yung mga ganun ba, no? So, yun sinasabi dito na konti lang, no? Yung mga, lalo-lalo na dun sa mga bawal sa inyo. Yung tikim lang, makatikim lang, okay na yun. So, ito ay reminder para sa inyo, no? Scorpio, lalong-lalo na yung mga taong nakaka-resonate sa mensaheng ito na lagi nating aalalahanin din na whatever is excessive, di ba? Kung ano yung sobra naman, masama din talaga. Kahit ano pang bagay yan, kung ano man ang sobra-sobra, ay nakakasama din. Kaya this is a beautiful reminder for you, Scorpio, na do it in moderation, eat in moderation, yung gano'n, no? Para mapangalagaan ninyo ang inyong kalusugan. We have hope. Yan, napakaganda. Hope is always there, even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. That's true. Kasi kung doon tayo umaangkla or we're leaning in towards hoping for the best, ay most likely talaga, Scorpio, yun talaga ang magmamanifest sa buhay ninyo. Yun talaga ang mamamagnetize ninyo sa buhay ninyo. Because alalahanin din natin na yung thoughts natin and yung feelings natin are very powerful, 'di ba? Kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung laman ng isip natin, yun ang namamagnetize natin towards us, and yun ang makikita natin na sitwasyon sa ating 3D reality, 'di ba? Kaya if you're hoping, no, for the best possible outcome talaga, no, na yun ang mangyari, yun ang mag-manifest sa buhay ninyo, ay talagang makakaasa kayo na yun talaga ang mangyayari. Kaya this is a beautiful reminder for you, no, na lalo-lalo na doon sa mga Scorpio na merong mga pinagdadaan ang hindi masyadong maganda sa ngayon, no, of course this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates po, no. Doon sa mga Scorpio na merong mga pinagdadaan ang hindi masyadong maganda, maaring challenging situation, you know, this is a reminder for you to keep your hope and faith alive, no, and expect for what is best, expect for what is best
possible outcome. Nang sa gayon, yun talaga ang ma-attract ninyo, no? At sa vibe na nilalabas ng card na to, it's really beautiful talaga. It's very optimistic, 'di ba? Parang you are heading towards the light ngayon. You are facing the light ngayon. Kumbaga, parang magkakaroon kayo dito ng significant breakthrough. Yun ang napipick up ko dito para makalabas kayo sa kung ano man ang challenging situation dito na maaring pinagdadaanan ng iba sa inyo, no? There may be may rainbow tayo, so that could be unlimited potential out there, no? Ang maaaring dumating sa inyo talaga, no? Opportunities, no? The various possibilities dito ang maaring may dumating sa inyo sa ngayon, no? Or soon, no? Kasi alam mo yun, yung maganda talaga ang nakikita nito. At kung nag-hope kayo ng kung ano ang mabuti, kung ano ang the best na maging resulta ng inyong mga ginagawa sa ngayon, ay yun talaga ang mamagnetize ninyo. That's why siguro, no, may mga potential talaga dyan na lalapit sa inyo. May mga opportunities and possibilities talaga na nalalapit sa inyo to change your situation now for the better, no? And si Dove, no, that represents peace. So it feels like magkakaroon na din kayo soon, no? Kasi ang lapit niyo na dito kay Dove, no? Lapit na ni Dove sa inyo at kitang-kita na nga yung detalye ng paa niya, ng beak niya, ng pakpak niya, 'di ba? So parang kitang-kita niyo siya, no? So looks like yung peace is sobrang ang lapit nyo na doon na makamit nyo na yon, no? Maaaring sobrang konting panahon na lang, konting oras na lang, or konting araw na lang at magkakaroon na din kayo ng peace of mind, magkakaroon na din kayo ng kapayapaan sa puso ninyo, no, Scorpio? So what else? We have protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Napakaganda. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. So this is a beautiful reminder then for those light workers, no? For those spiritual workers na before you embark on your spiritual work, make sure that you maglagay muna kayo, mag-set muna kayo ng protective shield around you so that you will be in a safe place. So Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Unang mensahe ni Pisces ay stargazing. Ayan. When you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intention will flow more freely. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Ayan. So, parang napakagandang imbitasyon ito para sa inyo, Pisces, na mag-stargazing kayo. Because parang with that, no, kapag nakatingala kayo sa sky, at parang nakikipag-usap kayo directly sa Panginoon. Parang nakikipag-usap kayo directly sa divine universe, no? Parang ganun ang ganap dito, Pisces. And siguro mas mabilis ninyong mapipick up, no? Marireceive yung mga intuitive messages na kailangan ninyong ma-receive, no? Na kailangan ninyong marinig, kailangan ninyong malaman, you know, kaya iniimbitahan kayo dito, no, na mag-stargazing kayo, iniimbitahan kayo dito na mag-connect kayo, kasi parang mas malakas, no, ang connection ninyo with the divine kapag mag-stargazing kayo, no. This is a very specific, parang mensahe para sa iba sa inyo dito, Pisces, no. Maaaring ang iba sa inyo, kailangan na ninyo ng gabay, kailangan na ninyo ng kasagutan, maaaring may mga tanong kayo, no, na gusto ninyong maintindihan, maaaring kailangan nyo na. Kaya iniimbitahan kayo na ganito maging sitwasyon ninyo. It's because siguro wala din kayong oras, no, na mag-meditate kayo. Wala kayong oras siguro na magmuni-muni, mag-reflect, no. Kaya ito yung specific na
request sa inyo ng spirit, no, to do stargazing, because with that, mas malakas ang ninyo, ang magiging mas malakas siguro ang radar ninyo, no, at maiintindihan nyo agad, magigets ninyo agad kung ano yung messages na ipaparating sa inyo, no, at that time. So we have moderation. Ayan. If there's something that you shouldn't be eating, try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Ayan, so napaka-cute naman ang mensaheng ito, Pisces, for you. No? Tama nga naman, di ba? Na lahat naman, kahit ano namang bagay, basta sobra, ay nakakasama. Kaya naman talaga, no? Napakaganda rito, napaka-cute na mensahe ito para sa inyo na teka lang, kalma lang, Pisces, dahan-dahan lang, no? Lalong-lalo na siguro dun sa mga pagkain na siguro bawal sa inyo, no? Pero talagang tempted kayong kumain, no? So, parang sinasabi sa inyo dito na it's okay, no? It's okay. Tikim lang, okay na yung masatisfy lang yung cravings ninyo siguro, that would be enough. So, self-discipline ditong kailangan din ninyo, no? Disiplina talaga, lalong-lalo na dun sa mga health conscious, lalo-lalo na dun sa may mga bawal din sa inyo talaga na kainin, yung mga ganun ba, no? So, use your own judgment and discernment dito, Pisces. Depende sa inyong sitwasyon. But, yun ang mensahe sa inyo dito, eat in moderation. Kasi this is, very specific na pang pagkain talaga siya, di ba? We have inspiration. Be prepared as you'll soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. Wow. So, talagang you will be inspired sa ngayon, maybe there is something na talagang napipick up ko dito yung wands energy sa tarot deck na parang you will be super driven sa ngayon, you will be excited, you will be focused, no, at decidido, determined kayo na gawin ang kung ano man ang gusto ninyong gawin or kung ano man ang ina-envision ninyo for yourself. Maybe gagawin na ninyo ngayon ang lahat, kumbaga, no, you're going to start, no, walking towards whatever your vision is, no, yung parang ganon, kasi you are so inspired and you will be determined, no, and eye on the prize kayo ngayon, yun ang napipick up ko. So good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.